Ang sabi sa akin kahapon ngayon daw darating yung ibang stocks. Sabi ng sekretary ni Isla sa kanya sa bagong bukas na branch ng kanyang flower shop, ang Flower Island. Pangatlong branch na yon na binuksan niya ngayong taon. Simula nang makalaya siya sa mga taong kumidnap sa kanya, ay dire-diretso na ang magagandang nangyayari sa buhay niya. Isang taon na rin ang nakalipas. Mula noon ay parang nag-reset siya ng kanyang buhay at naging maayos ang lahat ng yon. Although nandoon pa ang mga trauma at takot ay pilit niya yung nilalabanan sa tulong ng kanyang therapist. Paki-follow up naman sila sa Farm Mariel please. Aantayin ko na lang yung mga stocks na darating ngayon para ma-check ko din. Ani Isla dito at inayos niya ang mga nakadisplay na bulaklak sa kanyang shop. Kahit saang branch siya magpunta ay talagang hands-on siya. O sa kahit na anong negosyo niya ay talagang sinisigurado niya na na-check niya yon ng maayos. Takot na siyang bumalik sa hirap. Naranasan na niyang maging walang-wala, kaya naman maingat na siya sa pera niya. Alam na din ni Isla na kahit gaano pa kalaki ang pera mo, kapag hindi ka marunong magtipid at gastos ng gastos, ay mawawala lang yun sa isang iglap. Just like what happened to her family. Excuse me, miss. Napapitlag si Isla nang makarinig ng bariton ng tinig mula sa kanyang likuran. Napatigil siya dahil parang pamilyar sa kanya ang nagmamay-ari ng boses. Agad siyang nag-angat ng tingin para lang makumpirma ang hinala niya. Brent? Hindi pa siguradong tanong niya dito pero alam niyang si Brento. Isla Jimenez? Hindi rin makapaniwalang tanong nito sa kanya. Villafuerte, pagkatama niya dito. Simula ng pamanahan sila ni Doña Leonora ng milyon-milyong pera, ay naging legally adopted sila ng matanda. Kaya nagpalit din silang tatlong magkakaibigan ng apelyido. Dati silang kasambahay ng Doña at nang pumanaw ito ay sa kanya, kay Beata at Ate Luna iniwan ng matanda ang malaking porsyento ng yaman nito. Wala kasing kamag-anak ang matanda. Silang tatlo lamang ang naging kaagapay ng Doña hanggang sa huli nitong hininga. Dangan nga lamang at nang dahil sa minana nila ay nalagay sa peligro ang buhay nilang tatlo. Pinagnasahan ng abogado ni Doña Leonora ang kayamanan na iniwan sa kanila. Si Atty. Malyari pala ang utak sa lahat ng banta sa buhay nilang tatlong magkakaibigan. Buti na lang at nahuli na ang abogado, kaya ngayon ay payapa na silang namumuhay. Si Luna ay masaya na sa piling ng asawa nitong si Joaquin kasama ang anak na mga to. Maging si Beata ay ikinasal na rin sa doktor na nakilala nito habang nagtatago noon sa isang isla. May anak na rin ito at si Doc River. Sa kasalukuyan ay si Isla na lamang ang single sa kanilang tatlo. Ang negosyong sinimulan nilang tatlo ay siya na rin ang madalas umaasikaso dahil abala na si Beata at Luna sa sariling pamilya at sariling negosyo ng naging asawa ng mga to. Oh, so you're married now? I was in shock na makita kita dito. Nakangiting wika ni Brent, pero nandoon pa din ang curiosity sa mga mata nito. Nakita niyang sinuri siya nito. No, hindi ako kasal. Mahabang kwento kung bakit ako nag-iba ng apelido. But yeah, ako din na-shock na makita kita dito. It's been a decade since nakita tayo nung huli. Medyo naging alangan siya na sabihin yon dahil may mga alaalang dumaan sa isip niya tungkol sa kanila ng binata. Nakita niyang parang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito sa sinabi niya. Bakit? Sa tingin mo mananatili na lang ako sa San Fabian at isang magsasaka? Nanguuyam na wika nito sa kanya. No, that's not what I meant, Brent. What I mean is, you were so different way back then. I'm so happy to see you. Hindi niya alam kung nakangiwi siya, pero iba yata ang naging dating ng sinabi niya sa binata. Naiintindihan naman niya dahil sa naging experience nila sa isa't isa 10 taon nang nakararaan. But anyway, I'm here for a business, Isla. Kung ano man ang nangyari noon ay kalimutan na natin. It was all in the past. Pareho pa tayong bata noon. I'm here dahil may nakapagturo kasi sa akin that you provide first-class flowers. Gusto ko sana na maging kayong supplier para sa engagement party ko. Sabi nito, nakita ni Isla na kumislap ang mga mata nito. He was really different now. Ang Brent na kilala niya at naaalala pa niya ay sobrang mahiyain. Siguro dala na rin ang uri ng pamumuhay ng mga ito noon, kaya hindi ito ganoon ka-confident. But nevertheless, he was smart and kind. Mabait to sa lahat. Yes, I'm glad na dito ka pumunta. We assure you we had the best flowers in town. And by the way, congrats. Sabi niya kay Brent na hindi maitago ang kasiyahan para dito.
Hindi niya alam pero masaya siyang makita niya na tila naging successful to sa buhay. Come inside. Meron kaming brochures dito para makabili ka ng mga uri ng bulaklak na gusto mo. Iginiya niya ito papasok sa loob ng kanyang opisina. Sumunod naman sa kanya si Brent. Napaka-evident na ng pagiging successful ng binata sa katawan nito at pananamit. He was wearing signature clothes, shoes, at kahit na ang relo nito ay nagsusumigaw ng karangyaan. She was curious kung ano nga ba ang naging trabaho nito. You have a good place, Isla. I bet napalago mo ng maayos ang pera ng magulang mo. Narinig niyang sabi nito nang inilibot nito ang tingin sa buong opisina niya. Hindi na siya nagsalita. So, hindi pala nito alam na nalugi ang mga negosyo nila noon at naghirap sila. Ni hindi siguro nito alam na naging kasambahay siya. My parents were dead. Na-bankrupt din ang negosyo namin dati. Naghirap din kami, Brent. Umalis kami ng San Fabian na walang pera. Namasukan din ako bilang katulong. I just got my luck dahil sa amin pinamana nung amo namin ang mga pera niya. Pinalago ko lang dahil ayoko na ulit bumalik sa hirap. Kwento na niya dito. Nakita niyang rumihistro sa mukha nito ang pagkagulat. I'm sorry to hear that. But look at you. Napaka-successful mo na ulit. You were born for this. Narinig niyang wika ng binata at sinulyapan niya ito ng palihim. He matured gracefully. His prominent jaw, his thick eyelashes, and his expressive eyes are so perfect together. Pwede nga itong papasa sa model at ang kinis ng kutis nito. Dati niyang best friend si Brent. Scholar ito sa Catholic school na pinapasukan niya noon. Naging malapit sila sa isa't isa dahil likas na mabait to. Ito lang ang hindi nangaaway sa kanya. Lagi niya itong nililibre tuwing recess nila at lagi din silang ini-issue noon na may relasyon. Pero magkaibigan lang talaga sila. Pero isang araw, nagtapat si Brent sa kanya. Nireject niya ito dahil sa tingin niya ay napakabata pa nila. Pero inisip yun ni Brent na hindi niya ito nagustuhan dahil nga mahirap lang ito at anak ng magsasaka. Samantalang siya ay mayaman at anak ng negosyante. Hindi na sila nag-usap ulit pagkatapos nitong magtapat. Hanggang sa umalis sila ng San Fabian pagka-graduate niya ng high school. Thank you. How about you? Saan ka na connected ngayon? Tanong niya dito. Iniabot niya kay Brent ang brochure nila ng mga bulaklak. Meron akong IT company. We develop games and other stuff na may kinalaman sa IT. I worked abroad. Sa US ko natutunan lahat. Pinalad lang din sa ibang bansa at pag-uwi ko, nagtayo ako ng negosyo. Life was great over the past years. Lumaki ang kumpanya kaya hindi lang buhay ko nagbago. I have my teams na natulungan ko din. We are a growing company. Marami din akong employer na natutulungan. Kwento nito and he doesn't sound like he was bragging. He was proud. Ramdam yun ni Isla. Siguro dahil grabe ang naging pagsubok dito bago naging matatag ang kumpanya nito. I'm so proud of you. Genuine na wika niya. She was a lucky girl. Tukoy niya sa babaeng pakakasalan nito. She was indeed, and I'm a lucky guy. She never left me at my lowest point. Anito, nakaramdam siya ng inggit. Sa panahon ngayon, mahirap na makahanap ng lalaking mamahalin ka ng buo at ikukwento ka sa ibang tao na puno ng pagmamahal. Naalala niya ang mga kaibigan niya, si Luna at si Beata. They were happily married. Kasabay niyon, naalala niya rin ang buhay niya. She was successful but she feels empty. Great for both of you. May napili ka na bang bulaklak? Komento niya. Napatingin ito sa partikular na page. I think I like these peonies and tulips. Turo nito sa larawan ng mga bulaklak. Napatingin siya doon. Yun din ang paborito niyang bulaklak. Oh, that's great. May paparating kaming stocks niyan. Maganda yan for engagement party. Makakasiguro kang fresh from the flower field namin at ang iba naming supplier ang mga bulaklak na dadali namin sa engagement party mo. Okay, ito ang pipiliin ko. I trust you and your team, Isla. Nice meeting you again. Anito nang magkasundo sila sa kung anong bulaklak ang pipiliin nito. Nice meeting you too, Brent. Congrats again on your engagement. My secretary will keep in touch to you para sa iba pang details na kailangan namin. Iwan mo na lang sa kanya ang contact number mo. Anyang inilahan ng kamay. Tinanggap yun ng binata at marahang pinisil. May kung ano na tila maliliit na boltahe ng kuryente ang mula dito na tumulay papunta sa kanya. Hindi niya yun pinansin dahil wala namang saysay yun. Hinayaan niya yung dumaloy sa kanya. Nagpaalam na si Brent.
Sinundan na lang ito ng tanaw ni Isla. Hindi niya alam kung saan nagmula ang tila muting kirot sa puso niya. Meron ding pagsisisi doon. Tumigil ka nga, Isla. Nahihibang ka na. Saway niya sa kanyang sarili. Nang araw na yon ay buong araw siyang matamlay at hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Pagdating ng araw ng engagement ni Brent ay naging abala si Isla. Ginanap yon sa isang private resort sa labas ng Metro Manila. At dahil sila ang supplier ng mga bulaklak nito, ay personal talaga siyang nag-asikaso ng mga orders. Hindi naman siya ganoon dahil usually ang mga branch manager niya ang pinapapunta niya sa kliyente niya. Pero dahil naging malapit sila ni Brent noon ay siya mismo ang nag-asikaso ng mga orders nito hanggang sa pag-deliver. At isa pa, pinadalhan din siya ni Brent ng imbitasyon. Naging maganda at maayos ang venue. Napaka-perfect ng napili ni Brent na bulaklak para sa theme ng engagement nito. Ayon sa mga napagtanungan niya, ay mahigit 7 years na daw palang magkasintahan si Brent at ang magiging asawa nito. Sa Amerika daw nagkakilala ang dalawa at dating magkatrabaho. Nang matapos ang contract sa States, ay sabay na umuwi ang mga to ng Pilipinas. Mabilis na lumipas ang oras. Mga bandang hapon gaganapin ang engagement party pero kahit anino ng mapapangasawa ni Brent ay hindi nakita ni Isla. Sumapit ang oras na itinakda, ngunit tila naging tensyonado ang buong paligid. What's happening? Tanong niya sa coordinator ng party na yon. Nasa bandang likuran sila, nakamonitor sa venue. Kahit tapos na ang parte niya ay doon siya tumambay. Hindi ko nga rin po alam pero ang expected time of arrival po ng fancy ni Sir Brent ay mukhang na-delay. Hindi pa pala dumating yung fancy niya? Ang alam niya, dapat ay 2 days before the party ay nandoon na ang babae. O di kaya kahit kahapon ay dumating na ito. Delay daw po kahapon yun ang sabi. Hahabol na lang daw today pero hindi pa rin po dumarating. Sagot nito at dumaan pa ang ilang sandali ay tila mas ramdam ang tensyon sa paligid. Naging malakas ang bulong-bulungan ng mga bisita. Napuno ng haka-haka. Lumipas pa ang 3 oras. Nakita niya si Brent na umakyat sa entablado. Tila binagsakan ito ng langit at lupa. Good evening everyone. I'm so sorry to inform you na wala na pong engagement party na mangyayari ngayong gabi. Cairo made the decision to cancel the party. I'm sorry, but you still can enjoy the food and drinks. Good night everyone. At mabilis tong umalis. Napatulala si Isla habang nakatingin kay Brent na pababa ng stage. Parang nadudurog ang puso niya para dito. Nakita niya ang excitement nito para sa engagement party na yon, pero nabaliwala lang lahat. Brent, mahinang usal niya sa pangalan nito kahit na hindi siya nito naririnig. Makalipas ang 5 araw ay naging laman ng balita ang hindi pagkakatuloy ng engagement party. Kahit ganun man ang nangyari ay nag-send pa din ng sekretary ni Brent ng full payment para sa mga bulaklak sa flower shop ni Isla. Gusto man niyang i-comfort si Brent ay hindi niya magawa dahil nawala din ito ng araw na yon. Umuwi na lang din siya na ang nasa isip ay ang binata. Nag-aalala siya para dito. Alam niyang hindi naging madali ang pinagdadaanan nito. Hindi rin siya sigurado kung ano ba ang tunay na rason ng hindi pagsipot ng fiancé nito. Pero ayon sa balita ay umurong na nga talaga ito sa engagement. Isang hapon habang pauwi na si Isla ay namataan niya si Brent. Nakatambay ito sa harap ng kanyang flower shop. Nagulat siya nang makita ito doon. He looked so depressed. Parang hindi nito naasikaso ang sarili. Brent, are you okay? Agad siyang lumapit dito at nag-angat to ng tingin. Halatang wala pa itong tulog dahil nanlalalim ang mga mata. Tiyak na hindi rin ito nakapag-ahit sa itsura ng tubo ng bigote nito. I'm sorry, Isla. Sabi lang nito sa kanya nang makalapit siya dito. Amoy alak to. Hey, you don't have to say sorry. Wala lang talaga akong alam na pwedeng lapitan kaya napunta ako dito. I'm sorry. I shouldn't be here. Akma itong tatalikod pero agad niya itong pinigilan. She was flattered. Hindi niya inaasahan na pupuntahan siya nito sa mga panahong kailangan nito ng kausap. It really means that she had an impact to him. Brent, gusto mo ba ng kausap? Yeah. I'm sorry, I don't know where to go. Wala akong gustong kausapin sa bahay. Pero kailangan ko ng kausap. Pero ayokong kausapin yung mga malalapit sa akin. They remind me of Kira. Everyone that surrounds me reminds me of her. Don't worry, you can talk to me. For old time's sake.
Thank you, Isla. Saad lang nito. Ano ka ba? Let's go. I know somewhere na pwede tayong mag-usap at pwede kang mag-relax. Otomatikong hinawakan niya si Brent at hinila ito palabas ng building. Parang ang walang buhay si Brent na basta na lamang sumunod sa kanya. Nakaramdam siya ng awa dito dahil pakiramdam niya ay wala talaga itong pampupuntahan ng mga sandaling yon. Alam niya kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nito. Sa sasakyan na lang niya sila sumakay. Dinala niya ang binata sa Organic Nation, isang resto na para sa mga vegetarian. Walang gaanong tao doon at may mga kubo-kubo para sa pandalawahang tao. Maganda ang vibes doon para makapag-relax. Why are we here? Takang tanong ni Brent. Relax, okay? Maganda dito, tahimik. And the food is also good. You need something to clear your mind. Dinala niya ito sa isang kubo at siya na lang din ang umorder para sa kanila. Magandang ambience doon, relaxing. Pwedeng magmuni-muni si Brent. Pagbalik niya sa kubo ay nakita niyang nakatingin lang ang binata sa kanya. I really don't know what is happening to me, Isla. Saad lang nito sabay buntong hininga. Nasaktan ka. It's a natural process. Embrace mo lang ang lahat ng pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Kung ano ang kulang sa akin. 7 years with her. Lahat ng sakripisyo kasama ko siya. Then, in a blink of an eye, biglang ayaw na niya dahil na-fall out of love daw siya. And the most painful part is, sumama siya sa ibang lalaki na ilang buwan pa lang niya nakikilala. Ginago niya ako. Niloko niya ako. Igting ng pangang kwento nito. Parang natural lang kay Isla na nilapitan ito at niyakap. Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit ginawa niya yon. Siguro ay talaga naaawa lang siya sa binata. Ramdam niya ang sakit na nararamdaman nito. Hindi biro ang 7 years nitong relasyon sa dating nobya. I know mahirap, Brent. Pero hindi dahil iniwan ka niya ay titigil na ang buhay mo. You have to grieve. You have to feel the pain hanggang sa masanay ka na lang. One day you will realize na yung mga taong nawala sa atin, they were just temporary people. We cannot force them to stay in our life. Lalo lang tayong masasaktan. Payo niya dito, na nahimik ito. Bigla ay naramdaman niyang umaalog na ang balikat nito. He was crying. Wala naman akong ginusto kundi ang maging masaya. Bakit kailangan kong masaktan? Tanong nito sa kanya at parang dinudurog din ang puso niya habang nakatingin dito. It was her first time seeing a man cry. Pero hindi pala yun nakakabawas na pagkalalaki nito. It doesn't make him weak. It makes him even stronger. Ang mga lalaki, they were always painted as strong and dependable. We have to undergo pain to fully understand what's the real meaning of happiness, Brent. Iiyak mo lang yan. Lilipas din yan. Anya dito, ngunit nagulat siya nang yakapin siya ng mahigpit ng binata. May kung anong nabuhay sa puso niya at sunod-sunod siyang napalunok. His warm embrace was something she didn't expect. Thank you, Isla. Hindi ko talaga alam kung sino ang pwede kong lapitan ngayon. Anito sa gitna ng pag-iyak. Nakatulong yata ang alak na ininom nito para maging vulnerable ito ng mga sandaling yon. You can count on me, Brent. Can I stay with you for a while? Ha? Parang nayanig ang mundo niya sa tanong nito. Pwedeng sa'yo muna ako, Isla. I don't want to go home. Gusto ko munang lumayo sa bahay namin. Naaalala ko lang si Kira doon. Gusto ko siyang kalimutan. Please, sa'yo muna ako. Nagmamakaawang wika nito sa kanya. Kung okay lang sa'yo. But if you're not comfortable, I can go somewhere else. No, okay lang. You can stay with me. Maluwag naman ang bahay ko. Anya dito. Naisip niya na baka kung saan pa ito pumunta at baka kung mapano pa ito. He's still emotionally unstable. Are you sure? Paninigurado nito. Oo naman, sure na sure. Pero biglang tumunog ang lahat ng alarm sa pagkatao niya. Si Brent titira sa kanya pansamantala? Hanggang kailan kaya yung pansamantala? At bakit pakiramdam niya delikado ang puso niya? Stop overthinking, Isla. Tutulungan mo lang siya as a friend. Kailangan niya ng tulong mo at capable ka naman na tulungan siya, kaya tutulungan mo siya. Depensa ng isip niya sa mga ideyang pumapasok dito. Tatanungin ko na malaking utang na loob to, Isla. Narinig niyang wika ni Brent, dahilan para mapatingin siya dito. Dumako ang mata niya sa mga daliri nito. What are you thinking, Isla? Nababaliw ka na. Hiyaw ng isip niya.
Don't worry, Brent. Kaibigan kita kaya natural lang natulungan kita. Mabuti na lang nandyan ka, Isla. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung wala ka. I'm sorry talaga. Alam kong iniisip mo na ang kapal ng mukha ko nalapitan ka at makitira sa'yo. Ano ka ba? Hindi ko iniisip yon. May pinagsamahan naman tayo nung araw kaya okay lang. Tumira ka sa bahay ko hanggat gusto mo. Pero gusto ko kumain ka muna at mukhang ilang araw ka nang walang kain. Salamat talaga. Don't worry, magbabayad ako. Sira, no need. Bisita kita kaya free ka na. Fine, pero hayaan mo akong umambag sa pagkain at grocery, okay? Hayaan mo rin akong gumawa sa bahay mo. Please, huwag ka nang kumontra, Isla. Okay, fine. Mapilit ka eh. May dala ka bang damit mo? Meron, nasa kotse ko. Sige, balikan na lang natin mamaya ang kotse mo sa flower shop ko. Salamat talaga, Isla. Tumango lang siya at inalok na itong kumain na. Sumunod naman to. Hindi alam ni Isla kung tama ba ang naging desisyon niya. Sana lang tama siya dahil para naman ito sa ikabubuti ng kaibigan niya. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Brent, ay hindi na talaga nakaramdam si Isla ng pagkailang dito. Yun talaga ang unang pumasok sa isip niya. Dahil kahit na matagal na panahong hindi sila nakita at nagkausap, pakiramdam niya wala namang araw na hindi sila nakita. Walang nagbago. Sila pa rin yung mga teenager noon sa San Fabian na close at laging magkasama. Hindi nga lang niya alam kung ganoon din ang lalaki sa nararamdaman nito. Lalo at wasak ang puso nito ngayon. Nang gabing yun ay malugod niyang isinama sa bahay niya ang binata. Sa guest room niya ito pinatuloy. Kumusta ka nga pala, Brent? I mean, nung nasa US ka, kumusta? Tanong niya isang gabi habang naghahapunan sila. Sa kasalukuyan ay 5 araw nang nakatira si Brent sa kanya. Ito lagi ang nagluluto ng pagkain niya. Magaling at masarap tong magluto. Ito din minsan ang kusang nagwawalis at naglilinis sa bahay niya. Bahay niya yon na nabili noong nakaraang buwan. Hindi naman niya pwedeng dalhin si Brent sa mansyon ni Doña Leonora dahil hindi lang siya nagmamay-ari niyon. Kaya doon na lang din muna siya pansamantala nakatira sa bago niyang bahay. Hindi naging madali ang lahat, Isla. Halos puro problema ang dumating sa akin nung nasa Amerika ako. Si tatay na stroke. Nabuntis yung sunod sa akin. Pinalayas pa kami dun sa dati namin tinitirahan. Parang lahat ng kamalasan sa akin ng taon na yun ay sunod-sunod. Bilang isang OFW, napakahirap pumasan ng problema ng pamilya habang malayo ka sa kanila. Gusto mo ring umuwi pero hindi mo magawa dahil alam mong mas kailangan ng pamilya mo ng pera. Hindi ako tinigilan ng kamalasan noon. But Kira was with me. Tinulungan niya ako na bumangon muli at harapin ang lahat ng problema. Kung wala siya, I don't know kung paano ko malalampasan ang lahat ng yun. Kwento sa kanya ni Brent. That's why she played the biggest role in your life. Kasi nandyan siya sa mga panahong down ka. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Sobra. Kaya hindi ko talaga akalain na sa 7 taon na magkarelasyon kami, bigla na lamang siyang mafafall out of love. Hindi ko nakita yun. Hindi ko naramdaman. Baka dahil busy ka masyado kaya hindi mo napansin. Maybe. Kaya sobrang nagulat ako at hindi matanggap na pinagpalit niya ako bigla sa kakakilala pa lang niya. Ang sakit sobra. She was my inspiration and strength. Pero alam mo yung feeling na bigla ka nawalan ng lakas dahil wala na ang taong pinaglalaban mo? Yung feeling na parang ayaw mo nang mabuhay dahil wala na siya. You'll be healed, Brent. Alalahanin mo na may pamilya ka pa at marami kang empleyado na umaasa sa'yo. Huwag mong sukuan ang buhay. Someday, Kira will realize kung gaano kakawalan sa kanya. And who knows, one day bigla kanyang balikan dahil nakapag-isip-isip na siyang mali siya at ikaw pa rin pala ang mahal niya. I doubt it. Nung huling usap namin, she said sorry and goodbye. She said I have to forget her and move on from her. You'll be okay, Brent. Ikaw pa ba? Sa mga araw na magkasama sila ay wala itong bukang bibig kundi si Kira. Hinahayaan na lang niya. She was thinking that it was a part of the process. Kakaingit nga si Kira dahil sobrang mahal to ni Brent. Paano pa kaya nagawang iwan ng dalaga ang kaibigan niya? Para sa kanya, na kay Brent na ang lahat. Gwapo rin ito at may sinasabi na sa buhay. Pero sabi nga, hindi mo naman madidiktahan ng puso. Baka meron sa bagong boyfriend ni Kira na wala si Brent. Yeah, hopefully. Ikaw, Isla, paano mo naman hinarap lahat ng hirap nang mawala ang parents mo?
Sa unang pagkakataon simula nang magsama sila sa bahay niya, ayun ang unang beses na tinanong siya ni Brent tungkol sa buhay niya. Ito laging nagkukwento tungkol sa pamilya, negosyo at ex nito. Hindi ko na rin alam kung paano ko nalagpasan. Dahil nabaon na kami nun sa utang, naging stress na ang daddy ko. Halos hindi na siya kumakain nun. Hindi na rin kumikilos at pinapabayaan na lang niya yung sarili niya. Si mommy naman, kayod ng kayod para sa araw-araw naming needs. They were still trying to live the life na kinagis na namin dahil pinag-aral pa nila ako ng college dun sa mahal na school. Pero eventually, nabaon din kami sa utang. Hanggang di na kinaya at ako na mismo ang nagkusang huminto sa pag-aaral. Nagkasakit pa si dad. Hindi niya kinaya ang depression so he took his life. Napatigil siya. Hindi niya kailanman nabuksan ang bahaging yun ng buhay niya. Nire-recognize niya yon pero hindi niya yun magawang ikwento ng diretsyo. It brings pain to her. Dahil saksi siya kung paano unti-unting gumuho ang buhay nila. Kahit kay Ate Luna at Beata ay hindi niya yun magawang ikwento dahil masakit alalahanin. Pero minsan niyang nasabi ang kwentong yun kay Doña Leonora na tumayong parang lola at ina nilang tatlo. I'm sorry to hear that, Isla. Ginagap nito ang kamay niya. Napakagat siya sa ibabang labi. Pinipigilan niyang umiyak. Sa kanilang tatlong magkakaibigan, siya ang iniisip ng mga ito na malakas. Pero hindi rin. Siya din kasi ang ayaw humarap sa mga problema. It's okay, matagal na rin yun. Buti nga, nakakaya ko na ngayong ikwento. Pagkamatay ni daddy noon, sumunod si mommy. May cancer siya. Mas lalo kami nalugmok. Pero inilaban pa rin namin ang buhay niya. Kaya lang, ginupo rin siya ng cancer. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. When I lost my parents, I lost everything. Tumira ako sa palengke noon dahil lahat ng ari-arian namin ay kinuha na ng bangko. Nagtitinda ako na ng gulay para lang may makain sa araw-araw. Akala ko hanggang doon na lang ako. Pero mabait ang tadhana sa akin. Nakilala ko si Doña Leonora. Siya ang nagbukas ng pinto para sa bago kong buhay. Hindi niya namalayan ang mga luhang pumatak sa pisngi niya. Sa tuwing binabalikan niya ang parte ng buhay niya ngayon ay kumikirot ang puso niya. Naaalala niya ang hirap, ang tila mga araw na ayaw niyang bumangon dahil pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. But look at you now. Nandito ka na ulit, Isla. You were thriving. Lahat ng naging sakripisyo mo nagbunga na. Very comforting ang boses ni Brent. She sees him on different version. Mas kaya niyang buksan ang buhay niya para dito at nakakagaan pala sa loob na nailalabas niya ang sakit na pinagdaanan niya noon. I wish kasama ko sila ngayon, Brent. Alam ko rin ang naging paghihirap nila nung mawala ang lahat ng kabuhayan namin. Saad niya, niyakap siya ni Brent. I know. I'm sure proud sila ngayon sa mga naabot mo. Sabi nito sa kanya at napapikit na lang siya dahil sa kakaibang init na binibigay ng mga yakap nito. Simula nung mawala ang mga magulang niya, ramdam na niya na palagi siyang nag-iisa. Nang makilala niya ang mga kaibigan niya at si Doña Leonora, ay tila nagkaroon siya ng pamilya sa mga to. Ngunit nang mawala ang Doña at mag-asawa ang mga kaibigan niya, ay naramdaman niya ulit ang kakaibang kahungkagan. Kaya siguro noong makita sila ulit ni Brent ay magaan agad ang pakiramdam niya. She saw someone who is familiar. Thank you, Brent. Sabi niya dito at kumalas sa pagkakayakap nito. Pero noong kumalas siya ay nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niyang napatitig si Brent sa kanya. Hindi niya matanggal ang titig niya dito. Nagkaroon ng tila maliit na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Agad siyang nagbawi ng tingin. Masarap tong niluto mo. Ano to? Tukoy niya sa ulam nila. Wala siyang maisip na ibang sasabihin. Tumango-tango si Brent, aware sa namagitang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Parang nagulat din ito sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi pwede yan, Isla. Hindi pa nakaka-move on yung tao. Hayaan mo muna siyang gumaling. Saway niya sa kanyang sarili. Menudo lang yan. Namana ko yata kay nanay ang galing niya sa pagluluto. Pansin ko nga, lahat ng niluluto mo ang sasarap. Baka naman tumaba na ako nito. Ano naman kung tumaba ka? Mas mainam nga yun. Kita mo, sobrang slim mo. Mas prefer ko lang talaga ang payat. Pero yaan mo, stop muna ako sa diet habang narito ka. Kakainin ko lahat ng luto mo. Salamat. Masaya akong nagugustuhan mo ang mga luto ko. Kain na tayo, Isla. Sabi na lang ito at pagkatapos nilang kumain ay nagligpit na sila ng pinagkainan. Yun ang nagustuhan pa niya kay Brent sa mga nakalipas na araw. Kahit na may-ari na ito ng multimillion na kumpanya, ay napaka-humble pa rin ito.
Parang hindi ito nakakalimot sa pinanggalingan nito. He was still doing the errands. Sa bahay daw nito ay tumutulong din ito sa gawaing bahay kapag hindi busy. Ako na ang magliligpit at maghuhugas ng mga plato, Isla. Matulog ka na. Alam kong maaga ka pa bukas. Agaw nito sa mga pinggan na nililigpit niya. Nako, ilang araw ka nang gumagawa nito. Nakakahiya na. Ako na rito. Mas nakakahiyang nakikitira lang ako dito. Ayaw mo nga akong singilin sa upa eh. Hindi naman kasi kailangan. Kaibigan kita kaya sinabi ko ng libre ka. Malaking bagay nang ipagluto mo ko. At least nakakakain ako ng lutong bahay. Hindi ka ba madalas magluto? Sa mansyon ni Doña Leonora ako umuwi dati. May mga kasambahay kami ron. Pero madalas sa labas ako kumakain lalo na kapag busy sa trabaho at late na ako makauwi. Ganun ba? Super sipag mo rin kasi. Magpahinga ka rin kasi. Sa husay mo sa negosyo, I'm sure na hindi ka nababalik sa hirap. Kaya sige na, ako na rito. I know you're tired. Sabi nito at kinuha ang mga pinggan sa kamay niya at agad niya yung binigay. Naramdaman naman kasi niya ang tila kuryenteng gumagapang mula dito. Sige, mapilit ka eh. Pero huwag mong iisipin na inaalila kita rito ah. Of course not. Okay, mauuna na ako. Thank you, Brent. Mabilis siyang tumalikod. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi yata normal ang nangyayari sa kanya. Pumasok agad siya sa kanyang silid. Pero ang tibok ng kanyang puso ay nakabibingi. Ano bang nangyayari sa kanya? Sa simpleng titigan nilang dalawa ay parang nagbago ang nararamdaman niya dito. Normal pa kaya yun? Kinabukasan, hapon na ay ginugulo pa rin ang isip niya si Isla sa mga nararamdaman niya kagabi kay Brent. Ilang minuto lang yun natitigan ngunit pakiramdam niya ay parang may binuhay ito na napakaraming damdamin sa kanya. Mga damdamin na hindi niya magawang bigyan ng pangalan. Natatakot siyang kumpirmahin. Alam niyang hindi pa tuluyang naghihilom si Brent sa pinagdaanan nito. It would only complicate things. Palabas na siya ng kanyang flower shop ng hapon na yon nang makita niyang nakatayo ang binata sa labas. Brent, nagawi ka? Bored ka na sa bahay? Tanong niya dito nang makalapit siya. Ngumiti lang to sa kanya. Naramdaman niyang tila may nagrigo dun sa puso niya nang makita ang mga ngiti nito. Naisip ko lang na lumabas. Wanna hang out somewhere? Saan naman? Is he asking her for a date? Huwag bigyan agad ng meaning. Assuming ka talaga. Bulyaw ng isip niya sa kanya. Kahit saan. Dala ko ang sasakyan ko. Sa akin ka na sumabay. Sige, iwan ko na lang dito ang kotse ko. Mukhang naiinip ka na kakalinis at kakaluto ah. Himala kasi na nagyaya ka. Naisip ko kasi na hindi pa tayo lumalabas mula nung magkasama ulit tayo. Sumang-ayon na lang siya at sumunod dito. Malamang ay naisip din ni Brent na lumabas-labas dahil simula nang sumama ito sa kanya sa bahay niya, ay doon na lang ito napirme lagi. Walang ibig sabihin na paglabas nilang yon. Friendly bonding lang. Maybe gusto rin itong bumawi sa pagtira nito sa kanya na baliwala naman sa kanya. Dinala siya ni Brent sa Tagaytay. Gusto daw nitong magpahangin at mag-relax. Hindi na lang din siya tumutol. Sa Escala Tagaytay siya nito dinala. Nag-dinner silang dalawa sa overlooking view ng Taal. Ang ganda din ng Taal, no? Kahit sabihin mong mapanganib siya. Sabi ni Brent sa kanya habang nakatingin sila sa kadiliman ng gabi. Sabi nga nila, beautiful disaster daw ang tawag dyan. Some of the scariest things were the most beautiful one. Anya dito at naisip niya ang pag-ibig. Love sometimes can be so scary dahil hindi mo alam kung hanggang saan yun. It was an infinite possibilities of joy and pain. Parang love? Nakangiting tanong nito sa kanya at muli ay nagtama ang tingin nilang dalawa. For the first time since nangyari ang insidente sa engagement nito, ay ngayon lang niya nakitang genuine ang ngiti nito. Love talaga? Pwede din. Agad siyang nagbawi ng tingin dito. Natatakot siya na baka mabasa nito ang nararamdaman niya. Tama naman, di ba? Kasi hindi natin alam kung hanggang saan tayo dadalhin ng pag-ibig. Minsan nakakatakot sumugal kung naranasan mo ng masaktan. Kaya nga sugal eh. Pwedeng matalo at pwedeng manalo. Para lang sa matatapang ang sugal, Brent. Ikaw, Isla, have you fallen in love? Sumugal ka na ba? I never did. Mahina ako eh. Takot ako maiwan. Anyang sabay buntong hininga. Hindi niya narinig na nagsalita si Brent. Parang doon natapos ang usapan nila. Nakita niyang nakibit-balikat lang to. Tinapos nila ang dinner na yon at nagdesisyong umuwi na ng Maynila.
Sa loob ng sasakyan ni Brent ay ramdam niya ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Pero binasag ng binata ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Bakit natatakot ka, Isla? Bigla ay tanong nito habang nagmamaneho. May continuation pa pala ang pag-uusap nila kanina. Ikaw ba sa kabila ng mga nangyari sa'yo, hindi ka ba natatakot na magmahal muli? Balik tanong niya dito. I don't know. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? She saw something in his eyes. Was it love? Lust? Hindi niya alam. Sa kakatingin niya dito, hindi niya alam na hibla na lang ang pagitan ng mga mukha nilang dalawa. Hindi niya namalaya na nakalapit na ang mukha ni Brent sa kanya. I don't know what I'm feeling, Isla. There's something about you that I want to discover. Sabi nito sa tila paos na tinig. You were broken-hearted, Brent. Paalala niya dito. Ano, gagawin siya nitong rebound? Inalayo niya ang sarili dito. Eyes on the road. Biro niya rito para mawala ang malakas na kabog ng puso niya. Tumalima naman ito. When our eyes met yesterday, she never crossed my mind, Isla. Ang tanging naiisip ko lang ay ano kaya ang pakiramdam ng mahalikan ka. You were my first love anyway. Sabi nito sa kanya at naramdaman niyang nag-init ang kanyang mukha dahil sa sinabi nito. Brent, yun lang ang nakayanan ng kanyang utak na sabihin. Parang nablangko siya. Kanina lang ay napakarami niyang gustong sabihin. Yes? Do you want me to kiss you? Hininto nito ang kotse sa isang tabi. Napalunok siya nang mapatingin siya sa mapupulang labi nito. Hindi siya makapagsalita. Napapikit na lamang siya at hinintay na lumapat ang mga labi nito sa labi niya. Naramdaman niya ang mga labi ni Brent sa kanya. Sinundan na lang niya kung ano ang ginagawa nito sa mga labi niya. Tell me if you want me to stop. Sabi nito na tila nahahapo. Hindi ako marunong humalik. Sa halip ay nahihiyang wika niya. Napangiti ito. Am I your first kiss? Oo. Sagot niya na mas lalong nag-init ang muka. Narinig niyang mahina itong tumawa. Poor girl. Let me teach you again. At muli siya nitong hinalikan. Sa pagkakataong yun ay dahan-dahan na lang. Nararamdaman niya ang apoy na tila namamagitan sa kanilang dalawa. Parang unti-unti yung nagliliyab. Nagsusumigaw ang isip ni Isla na tumigil. Baka nadadala lang sila ng sitwasyon nila pero iba ang sabi ng katawan niya. She wanted to savor that kiss. She was on fire at willing siyang matupok ng apoy na yon. Nang tumigil si Brent ay napatingin siya dito. Hindi kaya nadadala lang tayo sa sitwasyon? Naisatinig niya ang laman ng kanyang isip. Is it wrong? Paano kung ginagawa mo lang to dahil gusto mo siyang kalimutan? Paano kung panakipbutas lang pala ako, Brent? Paano kung bigla siyang bumalik? Reality sinked in. Wala sa tamang wisyo si Brent. Siya ang available na outlet nito para makalimot. Baka ginagamit lang siya nito. Pero naramdaman niyang hinawakan ni Brent ang kamay niya. You will never be an option, Isla. For now, leave those questions behind. Bukas makalawa sabay nating sasagutin ng mga yan. Tatanungin kita, why did you let me kiss you? Because you like me? Why did I kiss? Because I like you. Let's not complicate things. Isa-isa lang. Sa ngayon, masaya tayo. Yun na muna ang mahalaga. Anang binata sa kanya. Pero hindi ka pa magaling, Brent. Nasasabi mo lang yan kasi ako ang nasa tabi mo. I know, pero what if ikaw pala ang gamot dito sa sakit ng puso ko? Masyado ka mabilis. Dapat nag-iisip ka muna. Ilang taon tayong nagkawalay, Isla. Ikaw ang first love ko. What if nangyari ang lahat sa akin dahil gusto ng tadhana na ituloy natin ang pag-ibig na hindi natin napagkasunduan dati? Ngayong nasa tamang edad na tayo, baka pwede na tayo. Masaya ka ba talaga, Brent? Sa halip ay tanong niya. Oo. Akala ko mahihirapan ako mag-move on. Pero sa araw-araw na kasama kita, sa araw-araw na pinagluluto kita at nakakakwentuhan habang kumakain, unti-unti ko nararamdaman na nagiging komportable na ulit ako sa piling mo. Parang bumalik tayo sa dati, pati ang pakiramdam parang noon lang. Nakakalimutan ko na unti-unti si Kira. Pansin mo nito mga nakaraang araw, hindi ko na siya nababanggit sa'yo. Ikaw ba? Hindi ka ba masaya na kasama ulit ako? Masaya, pero alam mong magkaibigan lang tayo, Brent, at broken-hearted ka. I know, pero pwede bang maging masaya na lang tayo habang magkasama? Wag muna nating isipin ang ibang bagay. Masaya sila?
Pwede na muna siguro yon. Sabi nga nito, isa-isa lang. Nandoon na naman siya sa punto ng buhay niya na bahala na ang tadhana sa kanya. Matapos ang halik na yon ay parang may kung anong nawalang harang sa pagitan nilang dalawa. Hindi na lang din iniwasan ni Isla ang kanyang nararamdaman. Mas mahihirapan lang siya. Hinayaan na lang niya ang kanyang sarili na magustuhan si Brent at gustuhin din siya ng binata. Wala bang malinaw na usapan kung ano nga ba sila, pero ang mahalaga, masaya siyang tila may nakalaya mula sa kanyang puso. Are you sure you want me to stay here? Tanong sa kanya ni Brent isang umaga nang magpaalam ito sa kanya na babalik na ito sa trabaho. Ilang linggo din na hindi ito pumasok gawa ng nangyari dito at kay Kira. Ngunit matapos ang naging komprontasyon sa pagitan nilang dalawa, ay nagdesisyon ito na ibalik na nito sa normal ang buhay nito. If you want to stay here, it would be better for me. Mag-isa lang naman ako dito. Ngumiti ito sa kanya at niyakap siya. Hindi naman kaya nagiging clingy ka na sa akin yan? Biro nito. Inismira niya to. Sinanay mo kung nandyan ka lagi sa tabi ko tapos ngayon aalis ka. Parang unfair naman ata yun para sa akin. Kunwari nagtatampong wika niya. Sabi na nga ba kung sino pa yung ayaw sa una, sila pa yung... Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil bahagya niya itong sinuntok sa tiyan. Nagulat ito at tumawa. Mabilis siyang tumalikod. Naiinis siya na inaasar siya nito. Ito naman hindi na mabiro. Oo na po, hindi na po ako aalis dito. Sabi nito na hinabol siya at niyakap sa likod. Hindi, okay lang sa akin na umalis ka. Total, ganyan naman kayo laging nangiiwan. Hindi niya alam ba't bigla siyang naiiyak. Nagiging sensitive na yata siya. Aba, nagtampo na. Ani Brent at pinaharap siya ng binata. I will never leave you, Isla. Seryosong wika nito sa kanya at bigla ay siniil siya ng halik. Ganun to palagi. Kapag nagtatampo siya ay bigla na lamang siyang hahalikan. You've got the sweetest lips ever, Isla. Sabi nito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. You will not leave me, right? No, honey. I will stay here. Ayokong mamiss ang mga labi na yan. Sabi nito at siya naman ang dumukwang para halikan to. Naging mapusok ang halik niya. Sa bawat sandali na naglalapat ang kanilang mga labi, ang anumang takot na nararamdaman niya ay nawawala. Lahat ng pangamba niya ay napapawi. Naging dependent na rin siya dito. Hindi pinaparamdam ni Brent sa kanya na naging panakipbutas lang siya kay Kira. Palagi nitong sinisiguro sa kanya na kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa ay totoo yun. Stop it, honey. Baka kung saan pa ito mapunta. Awat sa kanya ni Brent at nararamdaman na niyang tila nabuhay ang katawan nito. He was on fire. What if gusto kong pumunta sa kung saan man pupunta to? She teased him at nakita niyang napapikit to. Stop it, dahil kapag sinimulan natin yan, wala nang atrasan to. Bakit? Takot ka ba magsimula? Hindi naman. Baka lang kasi natutokso ka lang. I do respect you, Isla. Alam mo yan. Kiss at hug lang sapat na sa akin. Napalunok siya at idinikit niya ang katawan sa katawan nito. Nakita niyang napapikit ito sa ginawa niya. She can feel his readiness. Take me there, Brent. Make love with me. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tapang na nararamdaman niya. Pero sa mga sandaling yon, sigurado siyang gusto niyang itawid na ang kung ano mang meron sila. Bahala na. Hindi na niya kayang maghintay ng mahabang panahon. Love was given to her at kukunin niya yon. Sabi nga nila, sugal naman ang lahat ng to. Ngayon yata niya naramdaman na handa na siyang sumugal. You're the boss. Ani Brent at muli siyang siniil nito ng halik. Mas maalab, mas mapaghanap. Tinumbasan niya yon ng kaparehong intensidad. Naging mainit ang bawat halik nila. Merong pagmamadali. Naramdaman na lang niya na nasa loob na siya ng silid niya. Are you sure about this? Tanong nito sa kanya habang isa-isang tinatanggal ang saplot sa katawan niya. I've never been so sure, Brent. Anya nang tanggalin nito ang huling saplot sa katawan niya. Di naman niya ang bawat pagdaan ng kamay nito sa mga sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Di naman niya ang bawat kuryente na dumadaloy doon. Tila nagliliyab na naman ang apoy ng kanyang kapusukan. Tuluyan na niyang pinaubaya ang lahat ng to. When he exploded inside her, she heard him whisper something. I love you, Isla. Pero hindi siya sigurado kung yun ba ang narinig niya dahil sa naghahalong sakit at kaligayahan na nararamdaman niya. I love you, Brent.
Bulalas niya at humihingal na nahiga ang binata sa ibabaw niya. She never felt so satisfied. So, that was it. The love-making. Kaya pala sagrado yon dahil it was union of two souls. Parang pakiramdam niya ay nakauwi siya sa mahabang paglalakbay. Kung totoo man ng soulmate, si Brent siguro ang soulmate niya. Dahil ngayon, pakiramdam niya iisa na sila. Niyakap niya ang binata. Buong buhay niya ay ngayon lang niya naramdaman na buo na siya. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya. At yon ang unang tulog niya na nakaramdam siya ng kapayapaan. Lumipas ang mga araw. Naging mabilis yon sa pagitan nilang dalawa. Walang pagsidla ng kaligayahan ni Isla. Hindi niya inakala na iyon ang magiging malaking twist sa buhay niya. Siguro kung hindi ka naghahanap ng pag-ibig, kusa lang na darating yun sa'yo. Although some things between them were not clear, hindi siya nagmamadali. Gusto niyang dumaan lahat sa isang proseso. But tonight is different. Buwan na ang lumipas sa pagitan nilang dalawa ni Brent. Kahit na sabihing masaya sila ay may mga bagay pa silang kailangang linawin. Dinala siya ng binata sa isang private resort at nagulat siya nang pagdating nila doon ay may nakaset up na candlelight dinner. Nasa tabing dagat yon. May maliit na mesa sa gitna at napapalibutan ng mga ilaw. May mga waiter din na nakaabang doon na naghihintay sa kanilang pagdating. Anong ibig sabihin nito, Brent? Napatingin siya sa binata at nakita niyang nakangiti ito sa kanya. Hindi mo nagustuhan? No, I love it, Brent. Kung alam mo lang. First time yun na mangyari sa kanya. She feels so special. Salamat, may pagkaromantiko ka rin pala. Biro niya. Hindi pa yan todo. Gusto ko lang sorpresahin ka ngayon at makasama sa ganitong klaseng lugar. Na-appreciate ko sobra. Let's eat first. Anitong tila may sasabihin sa kanya. Kumain sila. Mga masasarap na pagkain ng inihain doon. O sadyang para sa kanya masarap lang lahat ng yon dahil sa nararamdaman niya. Walang pagsidlan ang saya ni Isla ng mga sandaling yon. Her heart is full. Nang matapos silang kumain ay dinala siya ni Brent sa gitna. Nakita niyang may lalaking nakatayo doon na may dalang violin. Bigla ay pinatugtog yon sa saliw ng paborito niyang kanta. What's the meaning of this, Brent? Hindi na siya makapagpigil dahil kanina pa niyang gustong malaman kung para saan ba talaga ang lahat ng yon. Tumikhim muna ito. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. When we first met again, I never thought we will end up like this, Isla. Dahil alam mo naman that I'm planning to get married. Pagsisimula nito, naging mabilis ang pagtahip ng kanyang dibdib. Halos hindi na niya marinig ang musika mula sa violin. Mataman siyang nakinig sa iba pa nitong sasabihin. But things changed when she left me. Akala ko I will never love again. All my life for the past 7 years, siya lang ang alam kong mahalin. But things didn't fall into pieces nung umalis siya. Hindi ka dumating sa buhay ko. Kusa ako lumapit sa'yo dahil sa'yo ko lang naramdaman ng kakaibang pamilyaridad na hindi ko naramdaman kahit kanino. Thinking of you brings comfort to me. Kinapalan ko ang mukha ko na lumapit sa'yo. You were so generous na tanggapin ako, Isla. Panandalian itong huminto sa pagsasalita at tumitig sa mga mata ng dalaga. Naging mahirap ang proseso, pero naging madali yun dahil sa'yo, Isla. I'll be honest, I'm thinking that the only way to move on is to find another woman. At ikaw ang naisip ko. Pero hindi pala. I already moved on nang isipin ko na pwede pala ako magmahal at magtiwala ulit. At ikaw lang ang naiisip ko. Wala akong maisip na ibang babae. With Kira, I always value the time that we had. Pero sa'yo, I always value the moment that we shared. I think I'm completely falling for you again, Isla. I know na nabigla ka sa pangyayari sa ating dalawa. I was broken, but you were there. Hindi mo ko iniwan. You helped me mend even without knowing it. And now I can finally say, I'm whole again because of you. Pagkahayag nito ng damdamin sa kanya at hindi niya mapigilang maluha. Nakakatawa, no? Sa'yo ba ako umorder ng mga bulaklak para sa engagement ko? Pero parang sinadya ng tadhana na ipaalala sa akin kung sino talaga ang unang nagpatibok ng puso ko. Ang pagkakataon na hinintay ni Isla ay dumating na. Ganoon pala yon kapag yung isang bagay na inaasam mo ay biglang mangyari. Para kang nakalutang sa alapaap. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Brent. I mean, matapat niyang wika. You don't have to speak yet. Hindi pa ako tapos. With Kira, I always see myself getting married with her.
which was the plan. But with you, I always see myself creating more memories and getting old with you. With you, unplanned things were the best memories. Our random moments, I want to treasure it. So Isla, will you be my girlfriend? Let's take things into higher level. Gusto ko na mas makilala ka pa, at gusto ko na akin ka lang. Gusto kitang ipagdamot sa iba. Anito at napayakap na lang siya dito. You were the best thing that happened to me, Brent. Paano ako hihindi sa'yo? Handa na ako makasama ka pa sa mas maraming memory na bubuuin natin. Anya at siniil siya nito ng halik. It was sealed. You are mine, Isla. Anito nang maghiwalay ang kanilang mga labi. I'm always yours, sabi niya dito. Things were going smoothly between them, o maski siguro sa buhay mismo ni Isla. Naging maayos at maganda ang buhay niya. Kung dati ay iniisip niyang hanggang sana all na lang siya sa mga kaibigan niya. Pero ngayon, eto, siya naman. Masaya ka ba? Tanong ni Brent sa kanya. Sobrang saya ko. Wala na akong hahanapin pa. Sagot niya dito at nagpatuloy sila sa pagsasayaw sa mahinang musika. I'm sorry kung ngayon ko lang to ginawa. Tinimbang ko pang mabuti ang lahat. Inobserbahan ko rin ang puso ko, maging ang mga kilos mo at pagpaparamdam sa akin ng pagmamahal. At kahit hindi ka magsalita, kahit wala tayong label, alam kong mahal mo rin ako. And now is the right time para angkinin ka. Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Mula nang muli tayong magkita, hindi ka na naalis sa isip ko. At noong tumira ka sa akin, lagi-lagi ko na lang nararamdaman ang pagwawala ng puso ko. I love you, Brent. I love you too, Isla. Ramdam niya ang pag-ibig sa paligid niya. Sana tuloy-tuloy na ang lahat ng to. Excited na siya sa kung ano pang inihanda ng tadhana para sa kanilang dalawa. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalong lumalalim ang pagmamahal ni Isla kay Brent. Nakilala na rin niya ang pamilya nito at pamilya na rin agad ang turing sa kanya ng mga ito kaya mas lalo siyang napamahal sa binata maging sa pamilya nito. Isang umaga na sa loob ng opisina niya si Isla nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pinto. Bumukas ang pinto at sumilip doon ang kanyang sekretarya. Yes, Mariel? Nagtatakang tanong niya dito. May gusto pong kumausap sa inyo, ma'am. Sino? Yung bagong supplier ba? Meron silang bagong supplier ng mga rosas na sa pagkakaalam niya ay bukas pa ang dating ng mga yon para magpirmahan ng kontrata. Hindi po. Miss Kira daw po ang pangalan niya. Parang may bumara sa kanyang lalamunan nang marinig ang pangalan ng babae. Anong ginagawa niya dito? At bakit ako ang pinuntahan niya? Kilala ba niya ako? Kinakabahang tanong ng isip niya, pero ikinalma ni Isla ang kanyang sarili. Hindi niya kailangan mag-overthink. Papasukin mo, Mariel, sabi niya at bigla ay nakita niyang nasa harap na niya si Kira. Para siyang nilamon ng insecurity nang makita ang babae. Maganda ito, pero nakikita niya sa mga mata nito ang kalungkutan. Hi, Isla. Pasensya na kung nakakaistorbo ako sa'yo. I really wanted to talk to you. Sabi ng babae sa kanya at bago pa siya matulala ay pinaupo niya ito. Tumalima naman agad ang babae. Bakit napabisita ka? Do we know each other? Hindi niya alam kung bakit yun agad ang tanong na lumabas sa bibig niya. She was trying to calm down ngunit nagwawala ang kalooban niya. Bakit to bumalik? Anong kailangan nito? Alam kong kilala mo ko at alam mo din kung ano ako ni Brent at kilala na rin kita. Anang babae na bigla ay nag-iba ang anyo. Kung kanina ay mukha itong tupang maamo, ngayon ay parang anumang oras ay handa na itong lapain siya. Oo, kilala kita. Ikaw ang nang iwan kay Brent. Ex ka niya, di ba? May diin ang pagkakasabi niya ng salitang ex. Doon na tuluyang lumabas ang anyo ng babae. Kilala mo naman pala ako. E di alam mo na din kung gaano kami katagal, di ba? Does it matter? Umalis ka na, di ba? Iniwan mo na siya at pinagpalit sa iba. So bakit ka pa bumalik? Naging mataray na din siya. Nasa teritoryo niya ang babae. Dapat marunong itong gumalang. Ngunit wala yata sa bokabularyo nito ang salitang paggalang. Ngumiti ito na tila ng iinsulto. Okay, bumalik ako para bawiin ang dapat ay para sa akin. Tumayo ito. Pinuntahan lang kita dito para ipaalam sa'yo na kukunin ko na si Brent. Babalikan ko na siya at huwag ka nang maghabol pa. Magkusa ka nang umalis sa buhay niya dahil narito na ako. Ang babaeng totoong mahal niya. Hindi pa nakipbutas. Nangiinis na wika nito sa kanya. Hindi man lang siya tumayo. Tahimik lang niyang tinitigan si Kira. Walang takot.
Hindi ako natatakot sa'yo, Kira. Mahal ako ni Brent at hindi niya babalikan ng babaeng nang iwan sa kanya. Kung ang pinagmamalaki mo ay yung 7 taon niyo, well, let me tell you this. Kahit ilang dekada pa kayo, kayang-kaya pa rin tapatan niya ng bagong pag-ibig. Baka nga naging maintenance ka na lang niya, kaya kayo nagtagal. Pero ang totoo, matagal na pala siyang hindi masaya sa'yo. Hindi ka na pala niya mahal. And let me remind you, you're the one who hurt him. Iniwan mo siya sa ere. Kaya anong karapatan mong kunin siya sa akin ngayong nakabuo na siya? You can leave now at huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Tumaas lang ang kilay ni Kira at ngumiti ng mapang-uyam. Pasalamat ka pa nga't nagpaalam ako. But anyways, good luck girl. At least nag-morning na ako. At tuluyan na itong lumabas ng pinto. Bit-bit ang yabang, ngunit iniwan ang kabiguan. Naiwan naman si Isla na nakatulala at kung saan-saan na napunta ang kanyang isip. May takot na bumangon sa puso niya. Paano pala kung ma-realize ni Brent na mas mahal pa pala nito si Kira? Parang pinipiga ang puso niya. Kung sakali, anong laban niya? Lalo't alam naman niyang rebound lang siya ni Brent. Aminin man niya o hindi, siya ang naging outlet nito noong panahong masakit ang puso nito. At hinayaan lang niya ang lalaki dahil sa maigsing panahon ay muling bumalik ang pagtingin niya rito na gaya noong mga teenager pa lang sila. Buong maghapon siyang ganoon. Aligaga. Hindi siya makausap ng maayos. Nang sunduin siya ni Brent ay napansin nito ang pananahimik niya. Oh, bakit parang malalim yata ang iniisip mo? May nangyari ba? Tanong nito sa kanya nang palabas na sila ng parking lot. Dumiretso sila sa kotse at nagsimula ng magmaneho ang binata. Brent, may sasabihin ako sa'yo. Siguro ay mas mabuting sabihin na niya yun sa binata kaysa manahimik siya at patuloy na guluhin ng pangamba ang isip niya. What is it, hon? You look worried. Kanina kasi dumating si Kira sa office ko. Sinabi niya sa akin na babawiin ka niya. She was trying to win you back. Natatakot ako na sasama ka sa kanya. I mean, siya naman talaga ang totoo mong mahal. Kaya naisip ko na malamang bumalik ka na rin sa kanya. Hindi niya alam pero natatakot siya at hindi napigilan ang mapaluha. Natakot siyang mag-isa ulit. Nasanay na siyang nandyan sa tabi niya ang lalaki. Hey, don't cry, honey. Bigla itinigil nito sa tabi ng daan ng sasakyan nito at niyakap siya. You don't have to worry, Isla. Hindi mangyayaring kinakatakot mo. Comfort nito sa kanya pero mas lalo lang siyang napaiyak. Natatakot na ako na kunin kanya sa akin. Natatakot ako na isang araw ma-realize mo na lang na siya na pala ang mahal mo. Anong laban ko dun? Matagal kayong nagsama. Panakip-butas lang naman ako, di ba? Ano bang panakip-butas ka lang? Hindi totoo yan, Isla. Anong laban mo dun? Madami. First love kita. True love pa. Oo, minahal ko din siya pero sinayang niya ang pagkakataon na ibinigay ko sa kanya. Iniwan niya ako at pinagpalit sa iba. Do you think nababalikan ko pa siya? Hindi na, Isla. Masaya ako sa'yo. Masaya tayo, di ba? Kaya bakit kita iiwan? Pagbibigay nito ng assurance sa kanya at kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Sorry, natakot lang talaga ako dahil mahal kita at ayoko na mawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Hindi kita iiwan. Bulong ni Brent habang mahigpit na siyang yakap. Sapat na ang mga salitang yon para unti-unting kumalma ang pintig sa dibdib ni Isla. Dinampian siya nito ng banayad na halik sa labi. Hindi para manuyo, kundi para ipaalala na totoo ang nararamdaman nito. Don't think about her, okay? Bulong muli ng binata. Kahit bumalik pa siya ng ilang beses, hindi na ako aalis. I love you. I hope it makes you feel better. Ipaglalaban mo ako, di ba? Hindi mo ako susukuan. Hindi mo ako itataboy pabalik sa kanya. Napangiti si Isla, kahit namumugto ang mga mata. Thank you. Mahal din kita. At oo, ipaglalaban kita. Akin ka, Brent, at hindi na kita pakakawalan. Salamat. Tugon ni Brent sabay haplos sa pisngi niya. She felt so insecure nang makita si Kira. Parang nainis pa siya sa sarili niya dahil bigla niyang pinagdudahan ng pagmamahal ni Brent sa kanya. Pero siguro, normal lang yon. Kung may multo man kasi na nakakatakot, yun ay ang multo ng kahapon na gustong bumalik. Pero sa bagay, multo na nga ang mga to. Manggugulo na lang pero kailanman hindi na ito magiging buhay sa kanilang pagsasama. Matatakot lang siya pero hindi siya papatalo dito. To be loved and have security is a blessing. Yun ang nararamdaman ni Isla mula kay Brent.
Laging pinaparamdam sa kanya ng binata na hindi niya kailangan mangamba. Hindi niya kailangan matakot dahil mahal siya nito. Walang araw na hindi yun pinapaalala sa kanya ng nobyo. Ang unang araw na pagkikita nilang dalawa ni Kira ay hindi na nasundan pa ulit. Hindi na sila ginulupan nito. Lumipas pa ang isang linggo nang makatanggap siya ng tawag mula kay Kira. Nagtataka siya kung paano nito nakuha ang number niya. I'm sorry, Isla. Naging rude ako nung huli nating pagkikita. Medyo garalgal ang boses nito. Halatang galing sa pag-iyak. What do you want, Kira? Ang sabi ko, wag mo na akong guluhin, di ba? And how did you know my number? Hindi niya naitago ang iritasyon dito. I got your number sa isang kakilala na naging client mo. Look, I know na hindi maganda ang una nating pagkikita, Isla. I got jealous of you. Pero na-realize ko na tama ka. Wala na nga pala akong karapatan kay Brent. Simula nang iwan ko siya, nawala na ako ng karapatan sa kanya. I just want to say sorry. And please, help me na kausapin siya, Isla. I want a closure from him para makapag-move forward na rin ako. At bakit ko naman gagawin yun? Dahil ikaw lang ang pakikinggan niya. Kahit puntahan ko siya sa kanila at sa kumpanya, ayaw niya akong harapin. Nakablock na rin ako sa lahat ng social media niya. Binlock din niya ang number ko. Please help me, Isla. Paano ako nakakasiguro na hindi ka manggugulo sa amin? Na wala kang ibang balak? I just wanted to finally close this chapter of my life, Isla. Kailangan ko nang umusad. Kung gusto mo, pwede mo siyang samahan kung nag-aalala ka. I won't do anything stupid. I was just clouded and angry last time kaya nakapagsalita ako ng hindi maganda sa'yo. Pero ngayon tanggap ko na ang pagkatalo ko. Gusto ko ring mag-sorry kay Brent. Please help me. Anito pa sa kabilang linya. Napaisip siya. Siguro nga ayun ang kailangan ng dalawa. Closure sa pagitan ng mga to. Kailan mo siya gustong makausap? Sabi niya, pero talagang sasama siya sa mga ito dahil baka kung ano pa ang gawin nito sa lalaking mahal niya. Meet me here at my place, tapos tawagan mo si Brent na magkikita kayo. Huwag mo lang sabihin na kasama ako dahil sigurado akong hindi siya sisipot. I tried to contact him pero ayaw talaga niya akong kausapin. I'm sorry, Isla. Ikaw na lang ang last resort ko. After this, hahayaan ko na kayo. Okay, send me your address at pupuntahan kita. Thank you, Isla. Thank you talaga. Nabuhayan na ito ng loob. Binigay nito ang address sa kanya at nang hapong din na yon, ay pinuntahan niya ang babae. Hindi naman gaanong malayo ang bahay nito mula sa kanya, pero nakapagtatakang tila walang gaanong bahay sa subdivision na yon. Nang tumapat siya sa bahay ni Kira ay nakita niyang nakaabang na sa kanya ang babae. Hey, akala ko hindi ka na darating. Salubong nito sa kanya, nakaplaster ang mga ngiti sa mga labi nito. We need to end this, Kira, para sa iyo at sa inyo ni Brent. Sabi niya dito at nakita niyang tumango-tango ito. I know, dapat matagal ko na tong ginawa. Thank you for coming, Isla. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin. Sagot nito sa kanya at niyaya siya sa loob. Did you call Brent already? Oo, susunod na siya. Pagsisinungaling niya, dahil ang totoo ay hindi niya ito sinabihan kung saan sila magkikita ni Kira. Pinaalam lang niya na mag-uusap silang dalawa. Good, come inside, magmerienda ka muna. Sumunod naman siya, ngunit nang makapasok na siya sa loob, ay nakita niyang tila nagbago ang mukha ni Kira. Naramdaman niyang inilak nito ang pinto sa kanyang likuran. Huwag kang kumilos ng masama o magtangka man lang ng sumigaw. Sasabog ang bungo mo. Galit na wika nito. Naramdaman niya ang tila malamig na kung ano sa likod ng ulo niya. Kira, ano to? Nanginginig niyang wika. Lahat ng trauma niya ay unti-unting bumalik. Pamilyar na sa kanyang eksenang yon. Hindi ito ang unang beses na nalagay sa peligro ang buhay niya. Noong pinadukot siya ni Atty. Malyari, nakipaglaban din siya kay kamatayan. Ikinulong siya noon sa isang gusali at ilang beses siyang nagtangkang tumakas, ngunit palagi siyang nahuhuli ng mga tauhan ni Atty. Malyari. Buti na lang at natunton siya ng mga pulis sa tulong ng asawa ni Luna na si Joaquin. Pinaghinalaan ng mga ito si Atty. Dahil sa kawalan nito ng pakialam sa nangyayari sa kanilang tatlong magkakaibigan. Kaya doon nagsimula ang mga pulis at si Joaquin na sundan ng abogado hanggang sa natuntun siya ng mga ito sa isang abandonadong gusali. Nahuli sa akto si attorney na pinapapirma siya ng isang dokumento na nagsasabing ibinibigay niya dito ang parte ng minana niya kay Doña Leonora. Nakatutok sa kanya ang baril nito at tinatakot siya na papatayin din si Beata at Luna kapag hindi siya sumunod. Parang baliw pa itong nagpapaputok sa tabi niya para lalo siyang sindakin.
Takot na takot siya noon para sa sarili at para sa mga kaibigang itinuring na niyang mga kapatid. Ngunit mabait ang Diyos dahil pinadala sa kanya ang rescue na ilang linggo niyang hinintay. Kira, makukulong ka sa ginagawa mo. Mag-usap tayo. Bakit mo ba ito ginagawa? Tanga ka kasi. Sa tingin mo basta-basta ko lang bibitiwan si Brent? Akin siya at hindi siya pwedeng mapunta sa'yo. Pero hindi ka na niya mahal. Una siyang naging akin. Ako ang first love niya, Kira. Ako rin ang nasa tabi niya nung panahong winasak mo ang puso niya. Bakit hindi mo yun maintindihan? Wala akong pakialam. Hala, maglakad ka na at huwag kang gagawa ng ikakapanaw mo ng maaga. Sumunod ka sa lahat ng gusto ko kung gusto mo pang mabuhay. Bilis! Sigaw nito sa kanya at kahit na parang hindi na siya makagalaw dahil sa takot ay napilitan siyang sumunod. Diyos ko po, iligtas niyo po ako ulit. Sa pangalawang pagkakataon, hindi niya alam kung makakaligtas pa ba siya. Kung may darating ba ulit na Kuya Joaquin at Ate Luna para i-rescue siya. Ni hindi alam ng mga ito na may minamahal na siya at may karibal siyang baliw sa pag-ibig at hindi makatanggap ng pagkatalo. Dasal na lang niya sa isip ay sana hindi mapahamak si Brent. I'm sorry, Brent. Baka hindi na kita makita ulit. Hindi naman mapakali si Brent habang nasa loob ng opisina niya. Kanina pa niya tinatawagan si Isla ngunit hindi sinasagot ng kasintahan ng kanyang tawag. Kahit text message ay hindi na rin ito sumasagot. Nag-iwan lang ito sa kanya ng voicemail na kikitain nito si Kira para tapusin daw nila ang kung anumang ugnayan nito. Gusto niya itong samahan pero sabi nito sa voicemail ay wag na. Pagkatapos niyon ay wala na itong iniwang anumang mensahe sa kanya. Napapitlag siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi nakarehistrong number ang tumatawag sa kanya. Agad niya yung sinagot. Brent? Nakilala niya agad ang boses ni Kira sa kabilang linya. Anong kailangan mo? Where's Isla? Magkasama ba kayo? She said she will meet you. Nasaan kayo? Susunod ako. Malamig at sunod-sunod niyang tanong dito. Pero napaisip siya kung saan nito nakuha ang number niya. Hindi kaya binigay ni Isla? Brent, mahal na mahal kita. Umiiyak to sa kabilang linya. Sorry sa mga nagawa kong mali sa'yo. Please bumalik ka na sa akin. Napatiimbagang siya. May hindi siya magandang nararamdaman ng mga sandaling yon. Nasaan si Isla, Kira? Hindi ba't magkikita kayo ngayon? Tell me, where are you two? Yes, nagparaya na siya. Sinabi niyang lalayuan ka na niya kaya bumalik ka na sa akin, Brent. Ituloy na natin ang kasal at pinapangako ko na hindi kita iiwan. Magulo lang ang isip ko noon kaya hindi ako sumipot sa engagement natin. Nasaan na si Isla? Imbes ay tanong nito. Sabi na nga umalis na siya, di ba? Hindi ka na nga niya gusto, Brent. Pinapalaya ka na niya kaya huwag mo na siyang isipin. Bumalik ka na sa akin. We can start over again. Nag-iba na ang boses nito. He could sense danger sa mga sandaling yon. Where are you? Pupuntahan mo ako? Susunduin mo na ako? Tila hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Yes, kailangan kitang makita. Sagot niya. Lihim siyang nagdarasal sa isip na sana ay ligtas si Isla ng mga sandaling yon. Ang sakya ng sinasabi ni Kira ang naisip niyang paraan para masiguro na ligtas si Isla. Tell me where you are, Kira. Tama ka. We need to fix this. Dugtong pa niya. Mas nilambingan ang boses para lalo itong maniwala. Oh God, thank you, Brent. Sabi ko na nga ba't hindi mo rin ako matitiis eh. Tawang-tawa ang wika nito at sinabi nito ang address nito. Agad niyang pinatay ang tawag at mabilis na lumabas ng kanyang opisina. Mahalaga ang bawat oras ng mga sandaling yon. Kailangan niyang magmadali bago pa mahuli ang lahat. Tumawag na rin siya ng polis na kakilala na aantabay sa kanya kung sakaling tama ang kutob niya. Sa kinaroroonan ni Isla, narinig niyang tumawa si Kira at bumaling sa kanya. Nakaupo siya sa upuan at nakagapos sa may silid na pinagdalhan sa kanya ni Kira. Kanina pa masakit ang kamay niya ngunit hindi niya magawang magsalita dahil nakatape ang bibig niya. Narinig mo yon, Isla? Pupuntahan niya ako dito. Hindi niya ako kayang tiisin dahil ako talagang mahal ni Brent. Nakangising wika sa kanya ni Kira. Naging matalim ang tingin niya dito. Mas lalo itong tumawa. Tinanggal nito ang tape sa bibig niya. Nababaliw ka na, Kira. Pakawalan mo ko. Isang malakas na sampal ang natanggap niya mula dito. Ikaw ang baliw. Ilusyonada ka? Sa tingin mo ba sa ikli ng panahon na magkasama kayo, mamahalin ka niya talaga? Gumising ka nga, Isla.
Baka naaawa lang si Brent sa'yo kaya hindi ka niya maiwan-iwan. Kumbaga, tumatanaw lang siya ng utang na loob dahil ikaw ang nandyan nung umalis ako. Pero ngayong bumalik na ako, wala ka ng lugar sa buhay niya. Matatalim ang mga titig nito sa kanya na gusto niyang kilabutan. Hindi na siya nagsalita dahil nakarinig sila ng tila dumating na sasakyan. Baka si Brent na yon. Excited na wika nito at agad na lumabas ng silid, pero bumalik din agad. Wait, hindi ka pala niya pwedeng makitang ganyan. At agad nitong ibinalik ang tape sa bibig niya. Huwag kang maingay dito, kung hindi malilintikan ka sa akin. Papatayin kita sa oras na nag-ingay ka. Paalala nito sa kanya at mabilis na lumabas ng bahay. Naiwan si Isla at napaiyak na lang. Hindi sa pisikal na sakit kundi sa iba't ibang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Maraming takot ang nabuhay sa kanya. Mula sa taas ng silid na yon ay dinig niya ang boses ni Brent, ngunit hindi niya maintindihan ng pinag-uusapan ng mga to. Napapitlag siya nang marinig ang sigaw ni Kira at ang tila mga nagmamadaling yabag papunta sa silid kung saan siya kinulong nito. Bumukas ang pinto at iniluwan niyon si Brent. Isla! Oh my God! Nag-aalalang wika nito nang makita ang kalagayan niya. Nakasunod naman agad si Kira na tila galit na galit. Agad na tinanggal ni Brent ang tape sa bibig niya at tinanggal nito ang pagkakatali sa kanya. What have you done, Kira? Anito nang bumaling kay Kira na nag-iba na ang ekspresyon ng muka. You're mad, Brent. Ano ba nakita mo sa babaeng yan? Di hamak na mas matagal tayong magkasama kaysa sa kanya. Mas maganda rin ako sa kanya. Kaya sabihin mo kung ano nakita mo sa kanya. Galit na tanong nito. Itinago ni Brent si Isla sa likuran nito. Sobrang panginginig ng kanyang buong katawan. Mariing hinawakan ni Brent ang kanyang kamay dahil ramdam nito ang panginginig niya. Marami akong nakita sa kanya na wala sa'yo, Kira. Sagot ng binata at nakita niyang naglabas ng baril si Kira at itinutok sa kanila. Minahal kita, Brent. Umalis lang ako pero pinagpalit mo na agad ako. Bakit? Sigaw ng dalaga. Put that gun down, Kira. Minahal din kita pero mas pinili mo ang ibang lalaki. Sumama ka sa kanya at ngayong masaya na ako, sisirain mong buhay ko. You had the chance pero binitiwan mo. Bigla mo akong iniwan, Kira. Why are you playing victim here? Ako nasaktan mo ng sobra-sobra pero bakit ikaw ang nagkakaganito? I know I did wrong. Pero bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Pwede naman nating ayusin ang problema. Sumama ako sa iba dahil akala ko mahal ko siya. Akala ko hindi na kita mahal. Pero mali ako. Ikaw at ikaw pa rin pala, Brent. Sana naisip mo yan bago mo ako iniwan sa ere. Pinatunayan mo lang noon na hindi ka karapat-dapat mahalin. Sana hindi ka nalang bumalik. Sana pinagpatuloy mo na lang ang buhay mo kasama ang lalaki mo. Hiwalay na kami. Mabilis kami nagkasawaan dahil hindi kanya mapantayan. Mahal kita, Brent. Maging tayo na ulit, please. I'm sorry, Kira. Pero hindi na kita mahal. Si Isla na ang mahal ko. Mahal mo pa ako. Galit ka lang. Dapat tayo pa rin eh. Pero umiksena agad ang babaeng yan. Kasalanan niya ang lahat ng to. Magbabayad siya sa pang-aagaw sa'yo. Walang kaabog-abog ay ipinutok nito ang baril. Ngunit nakailig silang dalawa ni Brent at kumubli sa isang sulok. Napasigaw si Isla sa tindi ng takot niya. Niyakap siya ni Brent. Kapag may nangyaring masama sa kanilang dalawa, ay hindi niya mapapatawad ng sarili. Kasalanan niya ito dahil nagtiwala siya kay Kira. Narinig niyang papalapit ang yabag ni Kira sa kanila. Kung ayaw mo na sa akin, Brent, mabuti pang pareho na lang kayong mawala. Galit na wika nito at itinutok sa kanila ang baril. Kira, please. Think again. Sisirain mo din ang buhay mo. You don't have to do this. You're not the Kira that I used to know. Hindi ikaw yan. Please, huminahon ka. Malmani ng wika ni Brent pero mukhang bulag na ang dalaga. Talagang hindi na ako to, Brent. Kung hindi ka nababalik sa akin, mas mabuti pang mamatay ka na lang din. At sunod-sunod nitong pinaputokan ng dalawa. Ngunit lahat ay daplis. Wala itong alam sa baril. Napayakap si Isla kay Brent at puno ng takot na baka tinamaan to ng bala. Agad niyang kinapa ang katawan nito, pero napansin niya si Kira na biglang bumagsak sa tabi nila. Tumilapon ng baril na hawak nito. Napaungol ito. Biglang bumukas ang pinto at nakita niyang pumasok ang mga pulis. Clear the area! Narinig niyang wika ng pulis na pumasok. Agad na nilapitan ng mga ito si Kira at kinuha ang baril nito. Bigla siyang niyakap ng nobyo. Ligtas na tayo. Ani Brent sa kanya na bakas din ng takot.
Humagulgol si Isla sa tindi ng ginhawang nararamdaman. Akala ko natamaan ka. Akala ko hindi na kita makikita. Takot na takot ako, Brent. Takot na takot ako. Anya sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Hush now, tapos na to. Hindi na siya makakapanggulo sa atin. Bulong ni Brent sa kanya at buong higpit siyang niyakap para pawiin ang takot niyang nararamdaman. I'm sorry kung nagpunta ako rito mag-isa. Wala kang kasalanan. Basta sa susunod kung may kikitain ka, lalo't hindi kilala ng lubusan, magsasabi ka para masamahan kita, okay? Yeah, I will. Pagkatapos ng insidenteng yon ay dinala sa paggamutan si Kira at dilitisin ang kaso nito pagkatapos nitong lumabas ng ospital. Pero lumipas lamang ang ilang linggo ay natagpuan si Kira na walang buhay sa loob ng silid nito. Hindi nito kinaya ang depresyon. Nagpatuloy ang buhay ni Isla at Brent. Naaawa ang kasintahan kay Kira dahil alam nitong mabuting tao ang dalaga. Nalaman nila sa pamilya ni Kira na kaya pala ito nagkaganoon ay dahil sinasaktan ito ng lalaking pinagpalit nito kay Brent. Tumakas lang ito doon sa lalaki at dinais nitong bumalik kay Brent pero naging huli na ang lahat. Nanghihinayang sila sa buhay na sinayang nito, ngunit wala silang magagawa dahil ito ang pumili ng ganoong landas. Nagpadaig to sa emosyon sa halip na labanan ang problema at mag-move on. Pinapanalangin na lamang nila na sana ay matagpuan ni Kira ang kapayapaan na hinahanap nito. Mabuti na lang at nakarating agad ang mga pulis ng araw na yon. Anya kay Brent isang gabi na magkatabi silang nakahiga sa kanilang silid. Hindi na siya nito iniiwan kahit pawala ng banta sa kanila. Nakasunod lang sila sa akin actually, pero sinabihan ko na wag mo nang pumasok dahil baka magpanik si Kira. Antayin na lang kako ang signal. At nang magpaputok nga si Kira ay naging alerto sila at agad na pumasok sa bahay ni Kira. Thank you, hon. Akala ko talaga huli na ang lahat. Lalo at walang nakakaalam nung araw na yun kung nasan ako. Sabi niya at niyakap to. It won't, hon. Magpapakasal pa tayo, remember? At biglang may nilabas na singsing ang binata. Napamulagat siya nang makita ang makintab na diamond na nasa tuktok ng singsing. Brent? Naluluhang wika niya habang nakatingin sa singsing. Dapat sana nung araw na yun ay magpo-propose na ako sa'yo. But things happen. Natatakot na din ako sa engranding proposal kaya low-key lang muna. Baka mausog na naman. Natatawang wika nito at bumangon kasabay niya. Marry me, Isla. Please. So we could build our own family. Wala na akong makitang dahilan para hindi ka pakasalan. Oo naman, hon. Papakasal ako sa'yo. Mahigpit siyang niyakap ng binata. Nakikita na niya ang kanyang sarili na kasama ito sa pagtanda. Nakikita na niya ang kanyang sarili na kasama ito sa araw-araw. May mga bagay na nangyari sa kanila na noong una ay hindi niya naiintindihan. Pero nangyayari pala ang lahat ng yon dahil may dahilan. Ang pagbabalik ni Kira at ang pagkidnap nito sa kanya ay naging pagsubok sa kanilang dalawa kung gaano nga ba sila katatag. Ang lahat ng insecurities niya ay nabuhay. Ngunit pinatunayan ni Brent na kayang talunin ng pagmamahal ang insecurities. His love paved the way to every beautiful things for her. When her wedding day came, it was the happiest time of her life. Lahat ng taong malalapit sa kanya ay nandoon. Ang kawalan niya ng magulang sa araw ng kanyang kasal ay pinunan ng kanyang mga kaibigan, sina Luna at Beata. Naiiyak ang mga ito habang hinahatid siya papunta kay Brent. Masaya ako na natagpuan mo ng lalaking para sa'yo, Isla. Wika ni Luna sa kanya, ang kanilang ate, tagapayo at taga-comfort noong magkakasama pa sila. Nagulat pa nga ang mga ito na noong mag-get-together sila sa hasyenda nito at ni Joaquin, kasama niya noon si Brent at ipinakilalang nobyo niya kasabay ng pag-anunsyo nila ng kanilang kasal. Hindi ka na mag-iisa, Isla. May kasama ka ng tatanda. Mas masaya kapag nagkaanak na kayo ng pogi mong asawa. Wika naman ni Beata. Kasal mo kaya payag ko kung mas pogi si Brent sa pogi kong mister. Sumulya pa ito sa mister nitong si River at Kumindat. Ano kayo, mas pogi naman yata ang asawa ko, no? Singit naman ni Luna. Pero syempre, tama si Beata, Isla. Kasal mo kaya si Brent ang pinakagwapo ngayon. Kayo talaga, hindi pa rin nagbabago. Walang tulak kabigin sa mga mahal natin. Lahat sila gwapo. O siya, halika na sa groom mo at baka mainip na yon. Mukhang naiiyak na oh. Nguso ni Beata kay Brent na nakaabang malapit sa altar. Napakasaya ng puso ni Isla sa mga sandaling yon. Ang dalawang ito ang nagsilbing pamilya niya at sandalan.
Hindi dugo ang nagiging sukatan para matawag na pamilya ang isang tao. Sapat na ang katapatan at kabutihang loob para masabing pamilya mo ang mga nakilala mo sa naging journey mo. Salamat sa inyong dalawa na nagsilbing mga kapatid ko. Naiiyak niyang wika pero agad siyang sinita ni Luna. Oh, ang makeup mo girl, mabubura. Mamaya na tayo mag-iyakan. Anito at natawa na lamang siya. Masaya lang ako ate. Hindi ko akalain na darating tayo sa punto na magkakaroon din ng sariling pamilya. Lalo na ako. Akala ko itatanda ako mag-isa. Pero mabait sa akin ang tadhana. Binalik niya sa akin ang childhood sweetheart ko. Kahit maraming pagsubok, nalampasan namin. Naikwento na niya sa mga kaibigan ang nangyari sa kanila sa kamay ni Kira. Labis ang mga itong nag-alala pero nagpapasalamat din dahil nailigtas siya ni Brent. Basta magkaibigan pa rin tayo at magkakapatid hanggang sa huling hininga. Magkakalayo man tayo at may sari-sarili na tayong pamilya, huwag tayong magbabago. Yung usapan natin, get together every month, okay? Para hindi natin makalimutan ang mukha ng isa't isa. Paalala ni Beata. Napagkasunduan kasi nila na tuwing last Sunday of the month ay kailangan nilang magsama-sama sa mansyon man ni Doña Leonora o sa kahit saan sa mga bahay nila. Pumayag sila maging ang mga asawa nila na ngayon ay magkakaibigan na rin. Mahal na mahal ko kayo, Ate Luna, Beata. Madamdamin niyang sabi. Mahal ka rin namin, Isla. Nagyakap silang tatlo. Nang kunin ni Brent ang kamay niya at sabay silang naglakad papunta sa altar, ay alam na niyang yun na ang simula ng kanilang panibagong paglalakbay. Naramdaman niyang sa isang masayang ending magtatapos ang lahat ng to. Hindi lang para sa kanya, kundi maging sa dalawang kaibigan niya. Sila yata ang mga instant heredera. Salamat, Doña Leonora. Ikaw ang aming anghel. Anya sa isip at nakikinita niyang nakangiti ito habang nakatingin sa kanila. Hindi man nito nakamtan ang inaasam na pag-ibig sa isang lalaki, pero naging daan naman to para matagpuan nilang tatlo ang kani-kaniyang pag-ibig. Hindi naglipa taon at biniyayaan din ng anak si Isla at Brent. Tinupad ni Luna, Beata at Isla ang pangakong walang limutan. Buwan-buwan ay sinusunod nila ang usapang get-together. Habang tumatagal ay dumarami rin ang miyembro ng pamilya nila. Tulad nilang tatlo, magkakasundo rin ang kanilang mga anak at asawa. Tunay ngang mahiwaga ang buhay. Sa panahong akala mo'y mawawala na ang lahat, dun pala darating ang biyayang babago sa iyong mundo. Tatlong babaeng buong buhay ay naghintay, nagtiis at nagmahal. Tatlong pusong muntik ng sumuko. Biglang ginising ng isang pamana. Hindi lang ng yaman, kundi ng bagong pag-asa. Sa oras ng panganib, natagpuan nila ang lakas. Sa gitna ng takot, natagpuan nila ang pag-ibig. And just when they thought it was the end, life whispered, "This is where your story truly begins." They weren't all born rich, and one of them even lost everything. But they proved that strength isn't about what you have. It is about who you become when everything is taken away. Because some dreams take time, pero darating din sa'yo kapag handa ka ng maniwala ulit. Ito ang wakas ng kwento ni Luna, Beata at Isla. At simula ng buhay na sa wakas, natutunan nilang tawagin kanila. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa mga pusong natutong tumaya muli sa pag-ibig, sa bukas at sa sarili. Maybe we weren't meant to have it all from the start, but sometimes, the best kind of life is the one you rebuild with your own heart. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.